Motor Trade Balintawak. Yan, may benta tayo ngayon ulit na Raider 150 Fi. Ito yung pinakabagong model, 2024 model po siya. Ito yung candy matte red sa ano niya yan, sa ORCR. Ngayon po, bali may kukuha si sir po pre-delivery inspection bago ilabas ni sir yung unit. I-check po natin kung okay po lahat, kung wala namang mga damage. At the same time, ipapaliwanag ko na rin po yung mga basic na kailangan gawin para maalagaan natin yung unit natin. Simulan natin sir, body scratches, damage. I-check nyo po muna yung motor kung okay po siya. Ikutan nyo po kung wala namang mga gas-gas. Ayan, si sir pinakaunang kumuha ng Raider na 2024 dito sa branch namin ulit. Okay naman po sir, wala naman siyang damage. Battery natin sir, bali dito po nakalagay yan sa loob. Ayan, tatak ng battery natin na ginagamit sa stock. Ayan, pag Suzuki GS yung gamit natin. Bali yung mga ganitong battery sir, tumatagal naman po ng taon yan. Pagka wala naman tayong mga masyadong nilalagay na dagdag ilaw, mga palit busina, tumatagal yan, 2 taon, 3 taon, kaya naman po yan. Ngayon po sa clutch naman po, i-check natin yung clutch natin. Medyo malayo yan sir sa umpisa, medyo yan kasi ang standard, 10 to 20 mm po mula sa throttle. Ganun din po sa preno sir, 10 to 20 mm po. Isa pang indicator sir, pagka nagpreno tayo, kailangan hindi naiipit yung daliri natin. Pagka po naiipit na yung daliri natin, kailangan na po natin yan ipa-adjust sir. Okay po. Tapos throttle po natin sir, bali may allowance po lahat ng unit. Hindi po siya sira, bali play niya lang po, may allowance. Rear brake pedal, preno po sa paa. Etong preno natin sa paa sir, pagka bago, medyo mataas talaga yan. Yung kung sanay tayo ng medyo nakalubog na, katagalan ko, ganun naman yan. Pero yan kasi ang standard, medyo mataas po talaga. All nuts, bolts, fastener, may bit naman po lahat ng tornilyo niyan. Ang ginalaw lang namin kanina dyan sir, side mirror, tsaka yung dito sa battery. Okay naman yan sir, inigpitan naman po namin lahat yan. Air pressure naman po natin, hangin natin sa gulong sir. Ang standard natin na hangin sa gulong, pagdating sa PSI sir, 29.33 sa harap. Pagka mag-isa ka sir, pagka solo riding. Pag dual po, hindi ka magbabago sa harap, 29 pa rin. Ang babaguhin mo lang yung likod, 41 PSI. Ngayon po nakaset yan ng pang solo riding, naka 29 tsaka 33. Tubeless type na po yung gulong natin, harap likod. Bali wala pa po siyang sealant, nasa sa inyo na po kung gusto nyo siyang lagyan ng sealant o kung ayaw mo. Ano mo na yan sir, sa mga vulcanizing shop, mas maganda yung may mga machine yung gagamitin kasi lalo na pagka magpapavulcanize tayo. Pero pag sealant naman, yung iba pinapadaan lang sa pito. Kaya naman nila yun sir. Tapos yung mags natin sir, pa-double check ako ng mags, yung ikot. Okay naman po ba sir? Wala naman siyang bengkong na gano'n. Yung harap sir, pasuyo din po ako. Okay naman po ba sir? Yung kadena natin sir, i-double check din natin sir. Sa kadena natin, ayan sir, hindi siya masyadong mahigpit, hindi rin masyadong maluwag. Sakto lang po siya. Tapos, start engine natin, bali dalawa po, kickstart tsaka push button. Testingin po natin parehas. Kickstart po natin. One kick po siya. Sa push button naman po natin, kahit hindi ka pumindot sa clutch, under po yan. Yung sa card po kasi kailangan natin pumindot sa clutch po. Tapos siya po, push button lang po siya talaga. Tapos pagka mapapansin nyo sir, pagka magpapa-under po tayo, dito sa panel natin, parang naglo-loading po siya. Ayan, hintayin nyo mo munang maganyan siya. Bago kayo magpa-under sir. Tapos sa handle lock naman po ng unit natin, ayan, sa kaliwa po. Tapos diin po pababa. Ayan, lock na po siya. Tapos meron po siyang shutter. Ayan, anti-tap po natin. Igaganon lang po siya. Tapos pagka po tatanggalin natin, yung ibang unit po iniikot, siya po ididiin lang po natin. Pagka po diniin, ganun lang po siya. Pero yung iba hindi naman magkakamukha yan. Kahit ganyan lang siya na push, hindi siya basta-basta mabubuksan ng iba. Magkakaiba pa rin po siya. Din po pataas, unlock naman po natin.
Tapos, steering smoothness po natin, sir. Yung manibela, testingin nyo po. Kaliwa kanan, dulo-dulo, sir. Okay naman, sir. Wala naman sumasabit. Smooth naman. Tapos, engine oil level natin, sir. Pag mag-change oil tayo, sir, 1.3 ml. Bali, kahit yung dalawang 800 ml po, para medyo makatipid kayo. Para, hindi po, may matitira pa rin dun, sir, na 500 ml. Gamitin nyo na lang po sa susunod. Itabi nyo na lang po. Tapos meron po siyang oil filter. Pagka po nagpalit tayo ng oil filter, hindi lang 1.3 po ang ilalagay natin. Si mekaniko na po ang magdadagdag nun. Hindi po siya saktong 1.3 pagka po nagpalit tayo ng oil filter. Yung oil filter naman po natin, pinapalitan po yan, hindi naman kada change oil. Mga 2:3 po, mga ganun po siya. Hindi. Ano pala, sir? Mga ikatlong change oil mo, tsaka ka magpalit ng oil filter. O kaya ikalawang change oil mo. Yung coolant naman po natin, sir, bali dito po yung lagayan ng coolant natin sa harap na to. Ayan, ito, isisikwatin lang yan, sir, tapos nandiyan na. Asan yan yung radiator natin. Tapos meron din po yung indicator dito, sir, sa panel natin. Pagka po kulang na yung coolant natin, ayan, lalabas yung pula na yan. Pero wag na natin hintayin syempre yung lumabas, sir. Unahan na natin siya pag kada change oil natin, pasilip nyo kay mekaniko kung nagbawas yung sa yung sa coolant natin. Pag nagbawas, padagdagan lang po yan. Hindi naman siya pinapalitan. Matagal naman yan bago i-drain ng taon naman po. Kaya dagdag lang po tayo dyan sa coolant po natin. Tapos drain fuel po natin, FI naman na po tayo. Hindi naman nakatulad ng carb yan na nahirap na katulad na dati. Ngayon po sa key operation naman po, on po natin, off, tapos lock. Ganun lang naman po siya. Tapos itong susi po natin na to, ito rin po yung pwede gamit natin pambukas sa compartment niya. Ayan, kasya po yung helmet. Yes, sir, mga papel lang yan, cellphone. Ayan, ganyan lang siya, sir. Talagang, buti nga, meron siyang compartment kahit pa paano, dahil racing type siya, sir. Tapos yung susi rin natin, sir, ito na rin po yung gamit natin na pambukas dito sa upuan. Ayan. Tapos pagka magpapakarga tayo ng gasolina, nandito na rin po. Ayan. Tapos yung tool set natin, sir, ito lang po talaga yung kasama niya. Kayo na lang po magdadagdag yan, sir, ng mga ibang tools. Yung tunog ng motor natin, tsaka vibration, testingin po natin kung normal naman, sir. May pasiyay tayo. Telesales na nagbigay nun. Okay naman po, yung tunog, sir. Vibration, talagang hindi mawawala. Pero may hina lang naman kumpara mo sa mga scooter type. Tapos, lahat ng ilaw, sir, testingin po natin. Signal light po natin. Harap. Dito, sir, gumagana rin sa panel. Kabila. Ayan, gumagana. Dito po. Sa likod, sir, gumagana rin. Kabila. Ayan, gumagana naman po. Brake light. Brake light. Ayan. Sa paa. Okay, sir. Gumagana naman lahat ng ilaw po natin. Yung headlight po pala natin, sir. Ayan yung park light. Ayan, nakailaw yan. Tapos, headlight. High beam. Low beam. High beam, sir, pag may blue dito. Sa panel natin, ayan. Tapos, low beam, wala. Tapos, testingin natin yung ano niya, sir. Kung okay naman yung hanggang 6 niya. Bali, kabisado naman, sir. 1 down, 5 up po. Tercera, kwarta, quinta, 6 pa. Tapos meron po itong mode, sir. Yung neutral ba na natin, sir, pwede tayo manggaling kay Primera. Up po, ayan. Pwede rin kay Segunda. Bababa, up lang din. Ayan, pwede po kayong mag-neutral. Tapos, kung mapapansin nyo, sir, meron din po tayo ditong ayan, yung low niya, yung parang kidlat. Tapos high. Tapos testingin natin, itong low niya, ito yung mabilis na manghingi ng kasunod na testingin natin, Primera. Ayun po, kung hihingi agad ng
umiilaw po siya agad, ibig sabihin kailangan na po na agad ang kasunod na cambio. Pwede yung low na yan sir, bagay yung mga pandito-dito lang po. Pagka po tinesting natin yung high niya, ito yung medyo diretsuhan, o kaya uwi ng mga maganda po yung kalsada. Testingin po natin, permera. Ang tagal po niya bago humingi po ng kasunod. Yan po yung medyo painting tayo natin. Ayan, ganun po siya. Parang medyo racing. Meron siyang mode. Ayan po, adjust lang. Tapos yung walang kidlat, yan yung normal lang po natin. Apo, yan yung pang daily yan dito. Tapos isunod po natin. Shifting po natin, okay na po. Sa pagpreno, allowance po tayo sa sinusundan natin para sa safety rin po natin yan. Apo, ay mga ganun. Toolset po yung pinakita ko sa inyo sa loob. Owner's manual po mamaya bibigay namin. Nandun na rin po yung libreng service po ninyo. Tapos yung kung may nakaligtaan tayo, pwede nyo siyang balikan doon. Apo, kaya pwede nyo naman kami balikan din dito. Tanungin po kami. Side mirror, kinabit na rin po namin. Kayo na po mag-adjust mamaya. Balikat po natin yung standard natin na nakikita dyan. Others po, dalawang susi na po bibigay namin. Kahit hulugan po yung unit o cash, binibigay po namin yan. Dalawang susi. Wala na po kaming tinatabi niyan. Kaya paingatan na lang din po. Ngayon po, pagka nawala po ninyo itong dalawang susi at naitabi nyo po ito yung pwede tayong magpagawa kay Suzuki ng duplicate. Kaya mahalaga rin po yan. Itabi nyo na lang din po. Tapos, proper operation of control natin, kahit FI yan, mas maganda, ginagamit pa rin natin yung kick sa umaga. Para hindi rin siya mag-stack up. Tapos, pagka pinaandar nyo na umaga, kahit FI, mas maganda, warm up pa rin po. 3 minuto, 4 na minuto, 5 minuto, okay na po yan. FI naman na po siya, no need naman talaga, pero mas maganda pa rin yung nagwa-warm up pa rin yung motor natin. Parang tao lang din naman yan, sir. Bagong gising, papatakbuhin ka agad. Maganda yung may warm up din. Tapos, warranty natin, makina wirings, panel. Panel natin, nag-moist, nag-blackout po, pwede natin pa-warranty yan. Basta wala kayong ginagalaw, sir, sa makina wirings, yung dagdag ilaw, palit busina, bawal po yun. Magpapalit ng mga pyesa, papalakasin yung motor, bawal po muna yon. Anything po na gagalaw kayo doon, void po ang warranty natin. Ang warranty natin, sir, 1 year o 12,000 km ng unit natin. Kung ano po yung mauna. Example, sir, wala pang 1 taon yung motor mo, pero 12,000 na yung tinakbo. Wala na ring warranty yon. Ngayon naman, sir, 5,000 pa lang yung tinakbo. Tapos, 1 taon na po yung motor mo, wala na ring warranty yon. Bawal din po muna tayo magpagalaw sa ibang mekaniko na kakilala o kahit ikaw marunong ka, bawal po muna. Kailangan kay mekaniko po muna ni Motor Trade hanggat adner siya ni warranty. Ngayon po, kung may dala po kayong langis, hindi namin alam kung saan nyo binili yan, baka pwede, hindi rin po namin tatanggapin yon. Kailangan dito po muna sa Motor Trade. Okay po, para sure po tayo kasi under warranty yung motor nyo, para kung sakaling magka-diferensya man, kayang-kaya natin ipawarranty kay Suzuki. Pagka naman magpapawarranty tayo, walang palit motor na nangyayari, sir. Kung ano lang po yung mismong sira ng motor, yun lang po yung papalitan natin. Yung mga panlabas, sir, maglalagay kang CP holder, sticker, box, okay lang po yun. Sa tambucho, bawal tayo magpakalkal, bawal palitan yung tambucho. Okay po. Ang gagalawin nyo lang po, mga panlabas lang muna, mga panloob, bawal po. Okay po. May question pa po ba tayo, sir? Wala naman na po. Bali, yun po. Yun lang naman po sa ngayon. Kung may tanong po tayo sa mga presyo, pwede po kayo mag-PM sa akin o mag-comment sa baba. Sasagutin po natin yan hanggat maaari. Ayun lang po sa ngayon. Salamat po.